Sa videong ito, hihimayin natin ang bilyon-bilyong yaman, mansyon at mamahaling sasakyan ng nag-iisang Bea Alonzo at ang misteryo sa likod ng kanyang mga bigong pag-ibig kung bakit sa kabila ng lahat ng karangyaan ay tila laging nauuwi sa hiwalayan at hindi natutuloy ang kanyang kasal. Ngunit bago natin simulan ang pagtalakay sa buhay ng isa sa pinakamayamang aktres sa bansa, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Si Philbert Angeli Fajestrom o mas kilala natin bilang si Bea Alonzo ay hindi lang basta isang pamilyar na mukha sa telebisyon at pelikula. Siya ay isang institusyon, isang movie queen at higit sa lahat, isang self-made billionaire at business mogul sa modernong panahon. Mula sa kanyang simpleng pinagmulan, binuo niya ang isang imperyo na naglagay sa kanya sa listahan ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ang kanyang tinatayang net worth ay umaabot sa lampas 2 bilyong piso. Ito ay hindi nanggaling sa swerte lang, kundi sa higit 2 dekada ng walang patid na pagtatrabaho, blockbusting movies, multi-million pesos endorsement at napakatalinong investments sa real estate at negosyo. Unahin natin ang kanyang pinakatampok at pinakakilalang ari-arian, ang Bea Tea Firma. Ito ay isang napakalawak na 9 ektaryang farm estate na matatagpuan sa Zambales. Ang lupaing ito ay binili ni Bea noong taong 2011 at sa loob ng mahigit 1 dekada, unti-unti niya itong ginawang isang marangyang paraiso na nagsisilbing takbuhan ng kanyang pamilya mula sa maingay na bahay sa Maynila. Ang Bea Tea Firma ay hindi lang basta ordinaryong bukid. Ito ay may modernong rice plantation, mga organic vegetable gardens, libu-libong puno ng mangga at malalaking pasilidad para sa mga baka, tupa at iba pang hayop. Sa loob ng property na ito, nagpatayo si Bea ng isang napakagandang main house na may estilong rustic at cozy, isang hiwalay na treehouse para sa kanyang pamangkin, isang malaking swimming pool na pinapalibutan ng kalikasan, at isang malawak na pavilion na madalas pagdausan ng mga family gatherings at okasyon. Ang halaga ng lupang ito pa lang, kasama ang lahat ng improvements at interior design na karamihan ay imported at customized, ay tinatayang daang-daang milyong piso na ang katumbas sa merkado ngayon. Bukod sa kanyang malawak na farm sa Zambales, nagmamayari din si Bea ng isang napakarangyang 3 palapag na mansyon sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Ang mansyong ito ang kanyang pangunahing tirahan kapag siya ay may mga taping at shooting sa Maynila. Tampok sa bahay na ito ang kanyang malawak na koleksyon ng mamahaling sining o art pieces mula sa mga kilalang lokal at international na pintor at eskultor na ayon sa mga eksperto ay patuloy na nagmamahal ang halaga habang lumilipas ang panahon. Ang bawat sulok ng kanyang Quezon City home ay sumasalamin sa karangyaan, mula sa high-end kitchen appliances, pasadyang mga muebles, isang malaking walk-in closet na naglalaman ng mga designer bags tulad ng Hermes, Chanel at Louis Vuitton, hanggang sa mga mamahaling sapatos at kasuotan na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso kung pagsasama-samahin. Hindi pa dyan nagtatapos ang kanyang real estate portfolio, dahil kamakailan lang ay gumawa ng ingay si Bea nang bumili siya ng isang marangyang apartment o kondo sa Madrid, Spain. Ang property na ito ay nagkakahalaga ng higit 60 milyong piso o humigit kumulang 500,000 euro. Ang pagbili niyang ito ay nagbigay sa kanya at sa kanyang pamilya ng pagkakataon na makakuha ng tinatawag na Golden Visa na nagpapahintulot sa kanila na manirahan at maglakbay sa buong Europe ng walang hassle. Ang apartment sa Madrid ay matatagpuan sa isang prime at upscale district na personal na pinili at ipinarenovate ni Bea upang umangkop sa kanyang sopistikadong panlasa. Kung pag-uusapan naman ang kanyang mga sasakyan, hindi rin papahuli si Bea Alonzo sa pagpili ng mga sasakyang nagbibigay ng subdulang komportable at seguridad sa kanyang mga biyahe. Isa sa mga pinakakilalang sasakyan niya ay ang kanyang luxury customized van na nagsisilbing kanyang ikalawang bahay tuwing may mahahabang taping hours. Ang van na ito ay may sariling reclining captain seats, advanced entertainment system, at sapat na espasyo para sa kanyang mga personal na kagamitan. Bukod dito, nakikita rin siyang gumagamit ng mga high-end European SUVs tulad ng Land Rover at Range Rover, pati na rin ang mga premium German cars
na may matataas na market value. Ang bawat sasakyan sa kanyang garahe ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na nagpapatunay lamang ng antas ng kanyang tagumpay. Sa larangan naman ng negosyo, patuloy na pinalalago ni Bea ang kanyang kayamanan sa labas ng industriya ng sining. Siya ang co-founder at may-ari ng ilang mga brand at aktibong nakasubsob sa pagnenegosyo. Isa na rito ang kanyang sariling lifestyle at travel brand na nagbebenta ng mga dekalidad na produkto tulad ng scarves, bags at iba pang accessories na personal niyang idinisenyo o pinili ang kalidad. Bukod dito, may mga pamumuhunan din siya sa iba't ibang korporasyon, mga franchise ng mga kilalang food brands, at patuloy na kumikita ang kanyang mga naipong pera sa pamamagitan ng mga stocks at mutual funds na pinamamahalaan ng kanyang mga financial advisors. Ang lahat ng ito ay pinalalakas pa ng kanyang napakamahal na talent fee sa bawat pelikula at teleserye, pati na rin ang kanyang mga kontrata bilang top endorser ng mga malalaking tatak ng sabon, shampoo, bangko, real estate developers at mga luxury fashion brands. Ngunit sa kabila ng dambuhalang tagumpay na ito sa kanyang karera at pananalapi, tila may isang aspeto sa buhay ni Bea Alonzo na laging nagiging sentro ng intriga, kontrobersya at tila hindi maabot-abot ang ganap na kaligayahan. Yun ay ang kanyang buhay pag-ibig. Si Bea ay dumaan sa ilang mga high-profile relationships sa mga sikat na aktor at personalidad sa industriya na ang karamihan ay nauwi sa masakit, maingay at kontrobersyal na hiwalayan. Isa sa mga unang seryosong relasyon ni Bea na naging publiko ay sa aktor na si Miko Palanca noong unang bahagi ng kanyang karera. Ang kanilang relasyon ay tumagal ng ilang taon, ngunit kalaunan ay natapos dahil sa mga pagkakaiba sa kanilang pananaw sa buhay at career priorities. Kasunod nito, naging karelasyon din niya ang idol na si Zanjo Marudo. Ang relasyong Bea at Zanjo ang itinuturing na isa sa pinakamahaba at pinakatahimik sa kasaysayan ng buhay pag-ibig ng aktres. Tumagal sila ng mahigit 5 taon at marami ang umasa na ang kanilang pagmamahalan ay mauuwi sa kasalan dahil sa kanilang maturity at pagkakaroon ng magandang relasyon sa kani-kanilang pamilya. Subalit noong taong 2016, opisyal nilang inanunsyo ang kanilang hiwalayan. Ayon sa mga ulat, ang pangunahing dahilan ay ang kawalan ng oras para sa isa't isa, dulot ng kanilang magkaibang schedule sa trabaho na unti-unting nagpalayo sa kanilang damdamin hanggang sa ma-realize nilang mas mabuting manatili na lamang silang magkaibigan. Pagkatapos ng hiwalayang iyon, pumasok si Bea sa isang relasyon na magiging pinakamakulimlim at pinakakontrobersyal na kabanata ng kanyang buhay pag-ibig. Ang relasyon niya kay Gerald Anderson. Ang kanilang kwento ay nagsimula pa noong nagkasama sila sa isang pelikula, ngunit naging opisyal lamang pagkaraan ng ilang taon. Ang relasyong ito ay binalot ng matitinding intriga mula sa simula hanggang sa marating nito ang isang pasabog na pagtatapos noong taong 2019. Naging pambansang usapan ang terminong ghosting nang ihayag ni Bea sa media na bigla na lamang hindi nakipag-usap sa kanya si Gerald at tila lumabas na lamang sa kanilang relasyon nang walang formal na pagpapaalam o formal na hiwalayan, habang umuusbong naman ang issue sa pagitan ni Gerald at ng iba pang aktres. Ang hiwalayang ito ay nag-iwan ng malalim na sugat at naging sanhi ng malawakang simpatsya ng publiko para kay Bea na hinangaan sa kanyang katatagan sa gitna ng matinding emosyonal na bagyo. Matapos ang mahabang panahon ng paggaling at pag-iisa, muling binuksan ni Bea ang kanyang puso para sa aktor at modelo na si Dominic Roque. Ang kanilang relasyon ay nagsimula bilang magkaibigan hanggang sa ito ay lumalim at maging isang ganap na pagmamahalan. Noong Hulyo ng taong 2023, nagdiwang ang buong bansa nang sorpresang mag-propose si Dominic kay Bea sa isang romantikong tagpo sa Quezon City. Akala ng lahat, ito na ang katuparan ng pangarap ni Bea na maglakad sa altar at maging isang may bahay. Ang mga plano para sa kanilang kasal ay nagsimula na, kabilang ang pagpili ng mga lokasyon sa ibang bansa at pag-imbita sa mga malalapit na kaibigan. Ngunit pagdating ng unang bahagi ng taong 2024, nagulantang muli ang publiko nang kumpirmahin ng dalawa na kanselado na ang kanilang engagement at opisyal na silang naghiwalay. Matapos ang kanyang hiwalayan kay Dominic Roque, muling naging laman ng mga balita ang pangalan ni Bea Alonzo nang maiugnay siya sa negosyante si Vincent Co, isang executive ng Pure Gold. Ilang beses silang nakitang magkasama sa iba't ibang okasyon at biyahe. Kalaunan, kinumpirma ni Bea na sila ay nagde-date at masaya nilang sinusubukang kilalanin ang isa't isa ng malayo sa ingay ng showbiz.
Mas pinili nilang panatilihing pribado ang kanilang relasyon kaysa ibahagi ang bawat detalye sa publiko. Subalit habang lumilipas ang panahon, lumabas ang mga ulat na hindi na rin umano sila magkasama. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang detalyadong pampublikong pahayag mula sa magkabilang panig tungkol sa eksaktong dahilan ng kanilang paghihiwalay. Dahil dito, nanatiling pribado ang tunay na kwento sa likod ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Isa lamang itong patunay na kahit sa labas ng mundo ng showbiz, hindi pa rin garantiya ang tagumpay sa negosyo, kasikatan o yaman upang maging matagumpay ang isang relasyon. Tulad ng mga nauna niyang karanasan, pinili ni Bea na ipagpatuloy ang kanyang buhay at karera habang pinananatiling pribado ang mga personal na bagay na may kinalaman sa kanyang puso. Dito na pumasok ang malaking katanungan ng marami. Bakit nga ba laging hindi natutuloy ang kasal ni Bea Alonzo? Bakit sa kabila ng kanyang ganda, yaman at katalinuhan ay tila mailap ang pag-iisang dibdib? Maraming mga teorya, bulong-bulungan at pagsusuri ang lumabas mula sa mga showbiz insiders at sa publiko. Ang unang malaking anggulo na palaging lumalabas ay ang usapin ng prenuptial agreement o prenup. Dahil sa dambuhalang yaman ni Bea Alonzo, ang kanyang mga bilyong pisong ari-arian, mansyon, farm at mga negosyo, normal lamang sa mundo ng mga mayayaman na protektahan ang kanilang mga naipong ari-arian bago pumasok sa kasal. Ayon sa mga haka-haka sa industriya, ang paggigiit ng kampo ni Bea, lalo na ng kanyang pamilya at mga legal advisors na magkaroon ng prenup ay madalas na nagiging sanhi ng tensyon sa pagitan niya at ng kanyang mga nagiging kapareha. Para sa ilang lalaki, ang usaping ito ay maaaring magdulot ng bigat sa kalooban o pakiramdam ng kawalan ng buong tiwala na nagiging mitya ng pag-aaway at tuluyang pagkakansela ng kasal bago pa man ito mairehistro sa batas. Ang ikalawang dahilan ay ang matinding proteksyon at impluensya ng pamilya ni Bea, partikular na ang kanyang ina na si Mami Mary Ann. Si Bea ay kilala bilang isang mapagmahal na anak at ang pangunahing haligi ng kanyang pamilya. Dahil dito, ang opinyon at pag-aproba ng kanyang ina at pamilya sa kanyang mga pinipiling makakasama sa buhay ay may napakabigat na timbang. Kung may mga aspeto sa pagkatao, ugali o motibo ng lalaki na hindi nagustuhan ng kanyang pamilya, nagdudulot ito ng internal na hidwaan na madalas ay pinipili ni Bea na bigyang halaga. Dahil para sa kanya, ang pamilya ay hindi kailanman dapat maiwan sa huli. Ang ikatlong anggulo ay ang tinatawag na intimidating success o ang bigat ng kanyang katayuan. Hindi madali para sa isang karaniwang lalaki, kahit pa isang sikat na aktor, ang makasabay sa level ng tagumpay at yaman na mayroon si Bea Alonzo. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay maaaring magbunga ng insecurity sa bahagi ng lalaki, o kaya naman ay labis na pressure na patunayan ang kanilang sarili na sa kalaunan ay sumisira sa natural na takbo ng relasyon. Kapag ang isang babae ay independent, may sarili siyang pera at kayang bilhin ang lahat ng kanyang gustuhin, nawawala ang tradisyonal na papel ng lalaki bilang provider na nangangailangan ng isang napaka-mature at secure na kapareha upang maunawaan at tanggapin ang ganitong dinamiko. Sa huli, ang kwento ni Bea Alonzo ay isang paalala na ang buhay ay isang serye ng mga balanse. Siya ay isang reyna sa kanyang sariling kaharian, isang babae na nagtagumpay sa lahat ng aspeto ng material sa mundo sa pamamagitan ng sariling pawis, talino at dedikasyon. Ang kanyang mga bigong pag-ibig at hindi natutuloy na kasal ay hindi nangangahulugan ng kabiguan bilang isang tao, kundi patunay lamang na pinipili niyang huwag makipagkompromiso sa kanyang halaga at sa kanyang kinabukasan. Mas pinipili niyang maghintay sa tamang tao at sa tamang panahon kaysa pumasok sa isang kasal na alam niyang hindi magiging buo ang kanyang kaligayahan at kapayapaan ng isip. At habang patuloy na naghihintay ang mundo sa kanyang susunod na kabanata, nananatili si Bea Alonzo na isang maningning na ehemplo ng isang matatag, mayaman at malayang Pilipina. Kaya kung nagustuhan mo ang aking video, i-comment mo na rin ang iyong opinyon kung bakit hindi matuloy-tuloy ang kasal ni Bea. Maraming salamat at hanggang dito na lang. Magkita-kita tayo sa susunod na video.